Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Magandang araw mga kapatid, ako si Sir Mira de la Mariano o CDS ay muli magbabahagi na isang kabanata mula sa ating pagkain sa araw-araw. Today is Tuesday, September 28, 2021. Please don't forget to subscribe, like and share sa ating video. At tayo ngayon ay nasa chapter 14 na may pamagat na ang kahulugan ng pag-aalay ng sarili. Ito ba ay nangangahulugang inilalagay mo ang iyong sarili sa mga kamay ng Diyos? Alamin natin mga kapatid, makinig tayo sa mensahe ng ating Panginoong Hesus sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Anak ko, ang paghahandog ng sarili ay ibang tawag sa pag-aalay ng sarili. Kung iniaalay mo sa akin ang iyong sarili, iyon ay nangangahulugang inilalagay mo ang iyong sarili sa aking mga kamay upang gawin ko ang nais kong gawin sa iyo. Iyon ay nangangahulugan na ikaw ay nagsusumikap magtuon ng iyong pag-iisip, hangarin at gawain ayon sa gusto ko. Iyon ay nangangahulugan pa rin na hindi mo kailanman sasadyaing salungatin ang aking kalooban kahit na sa pinakamaliit na bagay. Pangalawa, ang pag-aalay ng sarili ay dapat kapalooban ng pag-aalay ng anumang iyong taglay. Maging talino, gawain, pagkakataon, kaibigan, kahit na anumang bagay. Totoo, ang ganitong pag-aalay ay di kailangang mga hulugan na itatakwil mo na sa iyong sarili ang lahat ng ito. Karaniwan, iyon ay nangangahulugan na ngayon ang mga ito ay iyong pakikitunguhan at gagamitin ng ayon lamang sa aking kalooban. Pangatlo, ang sinuman ay dapat umiwas sa anumang maghahatid sa kanya sa kasalanan. Subalit ang taong gumagawa ng pag-aalay ng kanyang sarili ay naghahangad ng lalong mataas kaysa pag-iwas lamang sa kasalanan. Sinisikap niyang bigyan ako ng kasiyahan sa isang tuwirang paraan sa pamamagitan ng paggawa ng maraming kabanalan hanggat makakaya niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa kanyang pagnanais na ibigay ng lalong tiyak ang kanyang sarili sa akin, sinisikap niyang gamitin ang mga bagay ng dahil sa talagang pangangailangan kaysa sariling kasiyahan. Upang maiwasan ang lahat ng sariling pandaraya, gusto pa niyang magtaglay ng kakaunti kaysa marami ng mabubuting bagay ng daigdig na ito. Pinipili niya ang sumunod kaysa mag-utos, ang maging tagasunod kaysa maging tagapagpatnubay. Pang-apat, sa lahat ng mga hangarin at pagsusumikap na ito, ang tapat kong mga tagasunod ay naghahangad lamang ng aking lalong dakilang luwalhati. Sila ay nakahandang bumago sa alinman nilang balak o layunin kung iyon ang aking gusto. Sa kanilang pag-aalay ng kanilang sarili, hindi na sila interesado sa pagkakaroon ng anumang bagay para sa kanilang sariling karangalan o makalupang kasiyahan. Ang pangunahin nilang layunin sa buhay ay bigyan ako ng kasiyahan at karangalan. Sinisikap nilang ituon ang kanilang buhay sa akin. Marami sanang mga tao ang makararating sa ganitong mataas na antas ng kaganapan kung sila lamang ay tumigil ng tapat upang mag-isip nito, maghangad nito at magpunyaging makarating dito. Isipin natin mga kapatid, maraming tao ang natatakot mag-alay ng kanilang sarili sapagkat inaakala nilang iyon ay pagpapaalipin ng isip at katawan. Subalit ang mataas na antas na ito ng kaganapan ang siyang papatnubay sa kanila sa tunay na panloob na kalayaan at ganap na katahimikan ng kaluluwa. Sa pagsusumikap masunod ang banal na kalooban ng Diyos ng lalong ganap, sinusunod ko ang aking sariling pinakamataas na kabutihan, ang aking pinakadakilang kaganapan at ang aking nananatiling kapayapaan at kaligayahan. Sa pag-aalay lamang ng aking sarili, maaari akong mabuhay araw-araw ng lalong ganap, ng lalong matalino at ng lalong kapaki-pakinabangan. Magkakaroon ako ng pinakamataas na layuning maaaring magawa ng tao, ang magbigay ng walang hanggang papuri sa Diyos at ang magtamo ng walang hanggang buhay kasama niya. Ito ang layunin kung bakit ako ginawa ng Diyos,
Maaari ba akong maghangad ng baba? Manalangin tayo mga kapatid. Walang hanggan Diyos, lumikha sa akin, sa iyo ko lubos ang utang, ang lahat ng bagay na nagpapaganda sa aking pang-araw-araw na buhay. Sa iyo ko tinatanggap ang bawat saglit ng aking buhay bilang iyong kaloob na personal. Dapat kong iyalay ang aking sarili sa iyo, sapagkat ako at ang buong pag-aari ay sa iyo. Si Jesus, ang iyong mabathalang anak, ay nagbigay sa akin ng ganap na halimbawa ng pag-aalay ng sarili sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili bilang hain para sa aking mga kasalanan. Ang bawat pag-iisip, salita at gawa niya mula sa sabsaban hanggang sa krus ay inialay sa iyo para sa aking kapakanan. Mag-aatubili ba akong gantihin ang ganyang mapagbigay loob na pag-ibig sa aking sariling maliit na paraan? Kahit na ngayon ay nakikita ko ang pag-aalay ng sarili ni Jesus sa bawat misa at sa bawat tabernakulo na kanyang tinitirhan sa Santisimo Sakramento. Siya ay naroon ng dahil sa pag-ibig sa amin. Ano ang aking gagawin upang mabayaran ang ganyang walang hanggang pag-ibig? Bigyan mo ako ng tapang upang ang pang-araw-araw kong buhay ay gawin kong isang pag-aalay ng sarili. Umaasa ako ng lakas sa iyo upang ipagpatuloy ko ang ganitong pagsusumikap sa lahat ng araw ng aking buhay, Shenwa. Almighty and ever-living God, I consecrate all of us in this era to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary to save us from COVID-19, heal us both body and soul, and bring us to everlasting life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.